Chapter 4. Baby wake up, gising ko sa dalawang makukulit na bata. Nasa loob ako ng kwarto nila para gisingin sila. May pasok sila ngayong araw at hindi pa rin nagigising o bumangon man lang. Yaya, ngumiti ako na makita si Lysethea na gising na ngunit si Amalthea ay hindi pa at mahimbing pang natutulog. Good morning baby, may pasok po tayo ngayong araw, wake up na everyone. Baka mal-late kayo sa school, saad ko at hinawi ang kanilang pink na kurtina sa kanilang kwarto. At nagligpit ng ilang laruan na hindi na ilagay sa maayos na lagayan. Binalik ko ang atensyon sa kanila na hindi pa rin kumikilos. Natutulog pa yata, si Lysethea ay bumangon na sa kanyang higaan at nagdasal muna bago bumaba sa kama, samantalang si Amalthea ay natutulog pa rin. Nilapitan ko siya at tinapik ng mahina ang kanyang balikat. Baby, wake up, gising na ang kakambal mo. Di ba may pasok kayo ngayon? Tawag ko sa kanya pero hindi parent siya nagigising. Ngunit napatigil ako na maramdaman ko ang balat niya. Inulit ko at hanggang sa umabot sa kanyang noo at leeg, nilagay ko sa noo ang isang kamay ko na ginagawa ni nanay sa akin at natanto ko nga na mas mainit ngayon si Amalthea kesa sa akin. Dali-dali akong nagtungo sa maliit na drawer malapit sa kanilang kama para kunin ang thermometer. Dali-dali ko itong nilagay sa kanyang armpit at ilang segundo tumunog ito at halos napamura ako sa isipin ko kung ilan ang nakalagay. 38 degrees Celsius, may lagnat ka baby. Mommy, bigla akong nagulat dahil sa tinawag niya sa akin pero nagpaalam muna ako at agad akong tumayo para pumunta sa kusina para kumuha ng maliit na basin para lagyan ng tubig at sa banyo nila may malinis na towel. Pagpunta sa kusina ay naabutan ko si Manang. Oh! Nakabihis na ba ang nga bata? Tanong nito at umiling lang ako. May maliit kayo na basin Manang, lalagyan ko lang sana ng tubig, may lagnat po kasi si Amalthea, May lagnat, ngayon lang. Not sure Manang o baka kagabi lang pero dahil hindi nagsabi si Amalthea kaya ngayon ko lang po napansin. Paliwanag ko at binigay naman agad ni Manang ang palanggana sa akin. Lagi talagang nilalagnat si Amalthea, alam mo na ang gagawin yan. Bakit alam mo ang tungkol dyan? Ngumiti ako kay Manang. Nakita at tinuro po ni nanay sa akin noon, kaya napansin ko po na ganito ang ginagawa niya sa akin kapag nilalagnat po ako. Sabi ko, ganoon ba? Sige, unahin mo muna yan, nilagyan mo na ba ng patch ang noo niya para sa lagnat? Hindi pa po, baka after ko po siyang panasan. Sabi ko, sige, iyan na lang muna at gagawa ako ng soup para makakain siya at makainom na ng gamot para sa lagnat. Sige po, salamat. Dali-dali akong umakyat sa taas para mapuntahan ang mga bata sa kanilang kwarto. Napatingin pa ako sa kwarto ni Mr. Callisto pero dahil wala siya at nasa ibang bansa ngayon dahil sa isang business trip ay mamaya ko na lang ipaalam na nilalagnat si Amalthea. Baka mamaya ay nasa meeting siya ngayon at mapadali ang uwi niya. Kung kaya ko namang alagaan ang mga anak niya ay bakit hindi? Lalo at short-tempered si boss at konting bagay lang ay biglang nagagalit. Mamaya na siya magalit sa akin kung palpak ang ginawa ko sa mga anak niya. Isa pa hindi ko rin dala ang cellphone ko dahil nasa aking kwarto, though may telephone naman sila, baka doon ko nalang tatawagan sa landline. Baby, Yaya, mainit pa rin si Amalthea and I think I have a fever too. Ha! May I see your body temperature first? Sambit ko kay Lysethea at tama nga siya dahil mainit din siya tulad ng kanyang kambal. Ganito ba talaga ang mangyayari kapag kambal? May sakit ang isa ay ganoon din sa isa. Okay naman kanina si Lysethea or hindi ko lang siya nahawakan kaya hindi ko napansin. Pareho ko silang inayos sa paghiga at nilagyan ng mga unan sa kanilang gitna ng kama para kahit papaano ay hindi sila mag-share ng lagnat. Kakain tayo later kahit soup muna para makainom kayo ng medicine, hintayin na muna natin si Manang okay. Kausap ko sa kanila kahit hindi na nila ako naririnig dahil nakatulog sila ulit. Pagkatapos kong mapunasan ng basang tubig ang towel sa katawan nila ay binuksan ko ang drawer para hanapin ang mga medicine lalo na sa lagnat at ang patch para ilagay sa kanilang noo. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Manang na may dalang soup para sa mga bata. Baby gising na muna tayo, let's eat our food first then take your medicine bago kayo matulog ulit, gising namin sa kanila. Matagal bago sinunod ng mga bata ang sinabi namin ni Manang, ang mahalaga ay bumangon na muna sila para makakain.
Ganito rin ang ginagawa ko kapag may lagnat sila pero kung matagal bago hamupa, isa lang ang solusyon ito ay dinala na namin sa hospital lalo na ang daddy nila ay naku nagpapanik na iyon kung narito pa siya. Kwento ni Manang. Hindi ko alam kung narito nga siya ngayon at baka ganyan ang makikita ko sa kanya. Baka magalit siya sa akin manang na hindi ko pa tinatawagan. Ang bahala, tinawagan ko kanina kaso walang reply kaya nag-chat na lang ako, baka busy lang sa trabaho at may meeting na ngayon. Gabi sa ibang bansa pero minsan ang business meeting ng mga negosyante ay gabi na, may iba kasi ay pinili ang dinner meeting, aniya kaya tumango ako. Ako, I don't want to eat na po yaya. Ayaw nyo na. Konti lang ang kinain nyo. Tanong ko sa mga ito ngunit umiling lang sila ng kanila mga ulo at sabay na nilagay ang bowl sa kanilang kondongan. I'm full na po, I don't like the food, it tasted bitter po. Yes po, I'm sorry Manang Marivic. O okay lang yan dahil ganyan talaga kapag may lagnat naging mapait ang kinakain natin. Kaya kahit mapait ay kumain kayo ng konti para makainom kayo ng medicine para gumaling na kayo, tulad ng dati, right? Opo Manang, thank you so much po. Don't tell daddy about our situation muna, nagkatinginan kami ni Manang at binalik ako ang tingin sa dalawa na matamlay na nakaupo sa kanilang kama. Why? Magagalit ba ang daddy mo dahil may sakit kayo? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na minus at, ayoko lang po nagwo-worry si daddy po. Nasa ibang bansa po siya, hinaplos ko ang buhok ni Amalthea. Kaiinom lang nila ng gamot, sana mamaya ay hamupa na ang lagnat nila. Mas mabuting alam ng daddy nyo, but don't worry chinat, ko naman na inis-ikaso namin kayo. Don't overthink too much. Right now dahil nakainom na kayo ng gamot ay magpahinga na muna kayo para gumaling na kayo pareho, si Manang ang sumagot. How about our school po? Tanong naman ni Lysethia na ngayon ay nakahiga na, ganoon din si Amalthea. Nasabi na namin sa teacher na masama ang pakiramdam nyo pareho, don't worry sabi nga ng teacher nyo na magpagaling kayo. Sagot ulit ni Manang, kung wala siya ay hindi ko alam ang gagawin ko. Thank you so much po Nanang Marivic and of course Yaya Lingling. Thank you for taking good care of us. May sakit man kami ng kambal ko or wala po. Narlayan po kayo, si Amalthea. Kahit wala na po kaming real mommy pero may dalawa po kaming mommy at kayo po yun Nanang Marivic and of course Mommy Lingling. Sambit naman ni Lysethia. Nagkatinginan ulit kami ni Manang at nakangiting tumango sa mga bata. You're always welcome, babies. Pagaling kayong dalawa ha, at kapag magaling na kayo, play tayo, gusto nyo iyon. Masayang tanong ko sa kanila na siya namang lumiwanag ang kanilang mga mukha. Mas maayos pag nakikita ko silang makulit at naglalaro kaysa matamlay at nakahiga lang sa kama. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na may sakit ang mga anak ko? Sa iba ko pa nalaman, halos tinayuan ako ng balahibo na marinig ang boses ni boss na parang galit, galit talaga. Medyo okay na po sila ngayon, boss that's not my point, Miss Montaño. Paano kung malala ang nangyari sa mga bata, saka mo palang sasabihin sa akin? Sasabihin ko po pero medyo hamupa na po nung pinainom namin ni Manang ng gamot boss at plano kong, how sure you are na tama ang pinapainom mo na gamot? May sarili silang doktor kung tinawagan nyo agad ako especially yun na yaya ka ng mga bata ay baka nariyan na ang doktor kanina pa at sinusuri na sila. Halos maiyak na ako dahil sa malamig na boses ni Mr. Callisto sa akin. Habang natutulog ang mga bata ay may dumating na doktor at agad pumunta sa kanilang kwarto at chinek ang kalagayan nila at until now hindi pa sila makalabas kasama si Manang Marivic. Tumawag kasi si boss sa akin at ito kausap ko ngayon hindi para makibalita sa mga bata at sasabihin ko sa kanya na maayos na ang kanyang mga anak pero ito at sermon pala ang maririnig ko. Kasalanan ko rin naman kaya tanggap ko na. Tama siya, yaya ako at dapat sinabi ko agad sa kanya hindi iyong pala desisyon na agad ako na kung ano-ano ang ginagawa sa bata. Kung siguro wala si Manang at nagpapanik na ako kung saan ang mga medicine at kung ano pa ang kailangan kung may lagnat ang bata. May alam naman ako pero baka pala, iba ang paraan nila para gumaling ang mga anak sa lagnat, ngayon ko lang ito naisip. Pero nangyari na at alam ko na kung ano ang gagawin sa susunod. Tawagin muna siya bago ang lahat. I'll be there as soon as possible. Nagulat ako sa sinabi niya dahil ang alam ko 1 linggo pa siya naroon dahil may pupuntahan pa after business.
Pero, sa tingin mo ba na makapag-focus ako sa ginagawa ko rito noong na may sakit ang mga anak ko? Hindi Miss Montaño, hindi ko na alam ang sasabihin ko dahil tama nga siya. Magsasalita pa sana ako ngunit pinatayan niya ako ng tawag, sinilip ko pa ang phone ko pero end of call na nga siya. Malalim akong napabuntong hininga para kumalma at hindi ako masasaktan dahil sa sinabi ni boss. Tama naman siya at wala akong masabi kundi karapatan niya na magalit pag sabihan ako. Marami pa pala akong dapat na malaman lalo na sa pag-aalaga ng mga bata, hindi madali lalo kung madapuan sila ng mga sakit. Yaya lang ako nasasaktan na makikita silang malungkot at matamlay, si boss pa kaya na anak niya mismo ang nagkasakit. Ling-ling. Po, sagot ko kay Manang Marivic dahil tinawag niya ang pangalan ko. Lumabas ako galing sa balcony at pumasok sa kwarto ng mga bata kung nasaan sila. Yes po, hello po doc. Nakangiting bumaling ang doktor sa akin. Hi, well I'm done checking them. Tukoy nito kina Amalthea and Lysithea. At sa katunayan, medyo wala na silang lagnat ayon na rin sa binigay nyo sa akin na resulta kanina at sa first aid na ginawa nyo ay nakakatulong siya sa mga bata. And please tell the kids na huwag munang kumain ng maraming ice cream, tumanggaw kami ni Manang sa sinabi ng doktor. Ngayon ko lang na-appreciate ang gandang lalaki niya. Matangos ang ilong at same lang yata sila ng height ng amo ko. Kayumanggi ang kulay ng balat at kahit naka-Dr. Salt ay alam mong maganda rin ang hubog ng katawan. Wait a minute, isang fantasizing about this doctor right now. No way. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya lalo at sa akin ito nakatingin din. Yes doc. Pagsabihan ko po ang mga bata. Naliligo kasi sa pool kahapon at panay hingi ng ice cream lalo itong si Amalthea. Hanggat hindi pinapakita sa kanya ang wala ng laman na lalagyan ay hindi iyan titigil. Kwento ni Manang na siya namang sinang-ayunan ko. Pagkatapos kaming kausapin ng doktor ay nagpaalam na ito na aalis, na-check na ang mga batang kalisto at baka mamaya paggising nila ay maging maayos na rin sila. Hindi na nagdagdag pa ng ibang race eta o gamot dahil tama na ang pinainom namin sa kanila na siya naman ang binigay nung nagkasakit din ang mga ito. Sa ngayon ay mahimbing na ulit natutulog ang mga bata pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Pinagalitan ka? Tanong ni Manang sa akin, nasabi ko kasi sa kanya pag-alis ng doktor about sa boss namin. Sa palagay ko po, ang lamig ng boses niya habang kinakausap niya po ako at alam ko na galit siya dahil daw doon sa iba niya panalaman ang nangyari sa mga bata at hindi sa akin. Hayaan mo na at huwag mong dibdibin. Kung tinawag mo agad siya at may pang first aid naman tayo, of course uunahin natin ang may sakit, narinig mo naman ang sinabi ng doktor nila kanina na maayos na ang mga bata at buti na lang na nabigyan natin sila ng pangunang lunas. Kaya huwag ka nang malungkot. Hayaan mo, sabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa mo. Halawag na po baka mas lalong magalit at isama ka pa sa galit na para sana sa akin, natatawang sabi ko pero seryoso ako. Ayokong madimig si Manang. Hindi naman siguro dahil ginawa naman natin ang tama at tingnan mo sila, mahimbing na natutulog hindi katulad kanina na halos umuubo at sinisipon kaya mahirapan silang makahinga pero dahil sa ginawa natin kaya ngitian lang natin si Sir Kale kung uuwi na siya sa Pilipinas, for sure mamaya narito na iyon dahil sa pag-alala. Nasabi niya po kanina sa akin na baka narito na siya maya-maya. Ganoon ba? Kita mo dagat man iyan o himpapawid ang pagitan ay handang umuwi para sa kanyang mga anak. Pero relax ka lang ako na ang bahala sa iyo para hindi ka mapag-alitan. Thank you po Manang, sobrang thank you po sa pagtulong kanina sa akin. Walang anuman iyon. Magpahinga ka na rin kung inaantok ka na, pwede kang magpa-alarm ng oras para magising at i-check ang mga bata. Paalala ni Manang sa akin na siya namang tanguko sa kanya. Pagkaalis ni Manang sa kwarto ng mga bata ay hindi naman ako natulog agad at maya-maya ang check ko sa mga kambal. May iinoman pa kasi sila na gamot, 8 hours between their intake at konting galaw lang sa mga ito ay agad akong napatayo sa sofa para silipin sila. Ganito ang ginagawa sa akin ni nanay noong bata pa ako at nagkasakit, hindi siya matutulog o lalabas ng kwarto ko kapag hindi pa ako maging maayos and now ay daladala ko siya at ito ang ginagawa ko para sa mga bata ni boss. Ganito na nga ang ginagawa ko na hindi naman ako ang tunay nila na ina. What more pa kaya kapag mismong ina na nila ang nakasaksi na nagkasakit ang mga anak niya. Baka mas balisa ito at natataranto kung ano ba ang dapat na gawin.
To experience something like this ay pakiramdam ko ay isang magaling na ina ako at sobrang proud ako sa mga nanay out there na kinaya at kinakaya ang lahat. Hindi ko alam kung anong oras na ngayon, idinilat ko ang mga mata ko para i-check ang mga bata kung may sakit pa rin ba ngayon. Pero laking gulat ko na pagdilat ng mga mata ko ay nasa kwarto ako nakahiga. Nakakunot ang noo ko at magkasalubong ang mga kilay dahil hindi ko alam kung paano ako nakarating dito sa kama. Ang alari ko ay nakahiga ako sa single sofa at malapit ako sa mga bata para madali ko silang malapitan kung sakali. Sa sobrang puyat ko baka gabi ay naglalakad ako papunta sa kwarto ko para dito matulog. Tanong ko sa sarili ko, wait, tama ba? Pinilig ko ulit ang ulo ko pero wala talaga akong maalala kahit siguro ialog ko ito ng sobra. Hala shit, bulalas ko. Paano ba naman kasi, alas 10 na ng umaga tapos narito pa ako kakagising pa lang, OMG, ang mga bata. Agad akong bumaba sa kama at nagpunta sa banyo para magayos sa aking sarili. Pagkatapos kong mag-himalos at maglinis ng ngipin ay agad akong lumabas ng kwarto ko at para mapuntahan ang mga bata. Gamit ang daliri ay sinuklay ko ang aking buhok. Okay naman ang damit ko na pambahay. Hindi ko na pinansin ang walang konting makeup ang mukha ko, unahin ko muna ang mga bata. Sila muna ang priority ko bago ang sarili ko. Ngunit sa labas pa lang ako ng kwarto nila ay naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Magaling na ba sila kaya sila nagtatawanan? Mabuti naman kung ganun. Kumatok ako ng isang beses at binuksan ang pinto. Ngunit napakagat na lang ako sa ibabang labi ko na makita kung sino ang kasama ng mga bata na nagtatawanan kanina. Si Boss. Nasa ibabaw din ito ng kama ng mga bata nakaupo at natigil siguro sa paglalaro nang makita ako lalo at may mga bagong laruan sa ibabaw nito. Paglingon ng mga bata sa akin ay kumaway agad si Amalthea habang masayang nakangiti. Hi Yaya Lingling, good morning po. Good morning Yaya saad nila na dalawa sa akin. Good morning Sir Kale. Morning mga bata. Magaling na ba kayo? Hindi na ba kayo nilalagnat? Sunod-sunod na tanong ko sa kanila at sabay naman silang tumanggo. Magaling kaya kami gumaling, kayo ni Manang Marivic. Thank you po, si Lysethia. Si Yaya Lingling namin daddy magaling po na nurse, inaalagaan niya po kami. Kaya wala na kaming fever, di ba daddy? Sabi niyo po kanina, wala na po kaming fever, di ba po? Ang sarap magpalamon sa sahig dahil sinabi pa ng mga bata, kahapon pa lang ay galit siya sa akin tapos ngayon baka madouble pa ang galit niyan sa akin lalo at ganitong oras pa ako nagising at ngayon palang pinuntahan ang mga bata. Wala na nga kayong lagnat, thanks to your nana at yaya for tolding good girl of you guys. Magaling nga na nurse ang yaya nyo. Nahala siya, paganyan kunwari ang response niya sa mga bata pero mamaya at kami na lang mag-isa ay sisinghalan niya ako. Baka tanggalin ako sa trabaho nito. Of course daddy, lagi kami bantay ni Yaya para i-check kahit gabi na po bago kayo dumating. Tumingin si boss sa akin na may pagdududa. Tama ba ang nakikita ko? Agad akong umiwas ng tingin habang nagliligpit ng ibang kalat sa kwarto like toys at libro. Naku po, lagot na Lingling, baka nung dumating siya kagabi o madaling araw at pagbukas ng pinto sa kwarto ng mga anak niya ay wala na ako dahil nasa kabila ako natulog. Sa mismong kwarto ko. Fired na ba ako nito dahil sa dami kong kapalpakan na gawa bilang yaya? Si Kambal sabi ko sa iyo gising ako noon na natulog si Yaya sa couch and pagdating ni Daddy nakita niya si Yaya dahil hindi magising si Yaya kaya binuhat na lang siya ni Daddy palabas at di ko na alam saan dinala ni Daddy si Yaya. Halos mabitawan ko ang Barbie dollhouse dahil sa sinabi ni Amalthea. Si boss. Siya ang bumuhat sa akin papunta sa kwarto ko para sa kama ako matutulog. Di nga, saan ang CCTV? Gusto kong makita ang sarili ko, shocks baka tumutulo ang laway ko habang buhat-buhat ako ni Boss Callisto. Pwede naman akong gisingin kahit sampilan niya pa ako ay ayos lang, for sure majay gising na ako niyan. Haze nakakahiya ka Lingling. Ani ni Boss na parang natutuwa pa na makita akong namumula na ang mukha pagtinginan namin. Umikot muna ako sa arched full-length mirror dito sa loob ng kwarto ko kung ayos na ba ang pananamit ko. T-shirt at black pants ang suot ko ngayong araw with white shoes. Napangiti ako na naging kontento naman sa aking damit. Kinuha ko ang ibang gamit ko sa ibabaw ng kama at lumabas na ng aking kwarto.
Nasa baba na ang mga bata dahil pagkatapos ko silang bihisan at inihanda ang kanilang bag na may lamang gamit sa school ay pinona ko na silang bumaba dahil ganitong oras ay may inihanda na si Manang Marivic ng almusal. Pumasok muna ako sa loob ng kwarto ng mga bata at baka may naiwan pang iilang gamit nila. Ganito ang lagi kong ginagawa bago bumaba ng hagdan. At nang makita na wala nang naiwan ang mga bata sa kanilang kwarto ay dali-dali akong bumaba at baka malate pa sila ng dahil sa akin. Baka mabawasan na talaga ako ng sahod nito. Lalo at narito ang daddy nila kahit wala ako ay pwedeng mauna ang mga bata sa school at magko-commute akong mag-isa. Hindi pa naman nangyari pero nakakahiya na late ang yaya na dumating sa school at nauna pa ang mga bata. Pagbaba ko ng hagdan ay kunot-noo ako dahil narinig ko ang mga bata na nagtatawanan habang may kausap. Nakita ko ang boss ko na may apron na suot habang nakaharap sa electric cooktop. Habang ang polo niya ay nakatupi patungo sa kanyang siko. Una niya akong nakita at hindi pa nakapansin ang mga bata sa akin dahil nakaharap sila sa kanilang ama. Bigla akong nahiya dahil sa paninitig sa kanya at sana hindi niya iyon napansin kanina pa. Sarap daddy ng cheese flavor and this one po na may bacon ang laman sa loob. Wika ni Amalthea, thank you for making this one daddy, super delicious po. Ngumiti ang kanilang ama sa kanyang mga anak. Thank you babies. Next time, let's try another flavor para naman hindi kayo magsawa. Yihi, thank you daddy, I love you. Yaya, kumaway ako na makita ako ni Amalthea. At nakangiti namang lumingon si Lysethia sa akin. Hello babies. Oh no, are you done? Almost yaya. Nakagat ko ang loob ng ibabang labi ko, matagal ba akong naligo kanina? Sa school na lang ako kakain, tingnan ko muna sa kawali lang may ulam na niluto si Manang Marivic. It's okay yaya Lingling hindi pa po tayo aals, take a seat po and eat your food. Daddy gave that to you. Kunot-nuo ko namang sinundan ang itinuro ni Amalthea sa akin. Mine. Are you sure? Tanong ko sa waffle na nasa isang pinggan. May saging pa na kasama. Yaya, nagluto na rin si daddy for you kasi di ba favorite mo rin ang waffles? Napanganga na lang ako dahil sa sinabi Lysethia. Isinama ako ni boss sa niluluto niya na waffles. Anong nakain nito at pinaglutuan din ako? Wala si Manang. Pang-iiba ko ng tanong. Just take a seat. Hindi nakapagluto si Manang ngayon dahil may inutos ako sa palengke na bilhin that's why I prepared that food for breakfast and some pancake, but if you want something then bumili ka na lang mamaya sa kantin sa school ng mga bata. Malamig na boses na sabi nito sa akin. Sa salamat boss. Ito na rin po ang kakainin ko thank you ulit. Saad ko at hindi na ako nagtagal at umupo para kainin na rin ang niluto ni boss. Himala na siya ang nagluluto ngayong umaga. Marunong pala talaga siyang magluto. Sa bagay matanda na siya dapat marunong na nga siya. Sana sinabi nyo na lang po sa akin boss na umalis si Manang parang ako na lang po sana ang magluluto for breakfast. Why? Do you already know how to cook waffles? Napakurap ako sa tanong niya at naiwang nakanganga ang aking bunganga dahil kakainin ko na sana ang pagkain ko, naiwan tuloy sa ere ang tinidor na tinusok ko sa waffles. Umiling ako dahil hindi pa ako marunong gumawa ng waffles o kahit ano, baka palpak na naman. Hindi naman niya ako naturuan dahil lang hindi ako busy ay siya naman ang busy at dahil request daw ng mga bata ngayon kaya siya ang nagluto. Hindi mo po ako tinuruan boss, sambit ko na lang para hindi lalong uminit ang dugo niya sa akin. Watch na lang yaya sa social media po how to cook waffles or call your friend na isang chief. Di ba sabi mo sa amin ni Twin na may boyfriend ka na chief? Boyfriend? You have a boyfriend? Bigla akong nagulat dahil sa pagsingit ng amo ko sa usapan namin ng mga bata, kaya dahan-dahan akong umiling kay Boss Kale. No daddy, yaya has a friend who is a boy po na chief. Baka alam niya how to cook waffles. Bakit siya pa ang magtuturo kung paano magluto niyan? I'm here. I can teach her, giit niya pa. Huwag na boss, busy ka at magaling din naman magluto ang kaibigan ko. I don't care, marunong din ako. Busy po kayo. I teach you. Maybe tomorrow kung gusto mo rather than to watch some clips at baka hindi naman tama ang measuring na magagawa mo and stop asking help to your friend ako dapat dahil marunong din ako, bakit ka palalayo, sa bagay pero.
Paano kung may meeting ka sa office mo or may bisita or may ginagawa ka, tapos gusto ng mga bata na kumain ng ganito? And then, don't be stubborn, Miss Montaño, just do whatever I say. Ako ang lalapitan mo kung gusto mong magpaturo paano magluto ng waffles. Daddy, Yaya, we're going to late kapag hindi pa po kayo nagkakasundo about dyan sa waffles. Sabay kaming napalingon ni boss sa mga kambal at napanganga na lang ako na makita silang ready to go na para pumasok sa school, samantalang ako ay natigil ang kinakain ko dahil lang sa waffles na ito kung sino ang magtuturo sa akin magluto niyan. Alangan namang sa kanya pa ako lalapit kung may meeting siya o hindi kaya nasa ibang bansa kung kaya naman manood ng video clips or di kaya itanong ko kay Manang Marivic kung marunong ba siya. Sok, I'm done. Give me a second, babies to prepare. Si boss ang unang sumagot sa kanyang mga anak at tumayo na sa kanyang upuan para maghanda na sa mga dadalhin niya sa office, binalingan ko ang plato niya. Ilang kagat lang yata ang nakain niya sa waffle at kalahating kape lang ang nainom niya sa kanyang tasa. Samantalang ako ay nasa kalahati pa lang ang nakain ko rin dahil sa kakadaldal, kung ang sagot ko siguro ay oo kay boss ay malamang tapos na sana ako at busog pa. Babaunan ko na lang ito kaysa naman iwan sa lamesa at baka itapon lang, sayang naman, nag-effort pa naman si boss na lutuin ito ngayong umaga kaya nagmamadali akong tumayo sa silya at kumuha ng lalagyan na Tupperware. Nilagay ko rin sa lalagyan sa kanya para baunin niya na lang sa kanyang opisina. Mauna na kami Yaya sa car po. Yeah baby, go ahead. Malapit na ako matapos, sabi ko, nasa sasakyan na ang ibang gamit nila dahil kinuha na ni Kuya Driver. Narinig ko ang yapik ni boss na bumaba sa hagdan at para hindi na ako sermonan ay naglalakad na rin ako palabas ng bahay. Habang nasa garage at nagkatinginan kami boss, bahagya akong ngumiti at inabot sa kanya ang baon na waffle na hindi niya inubos at may natira pa sa lagayan kanina kaya binigay ko rin sa kanya. What's that? Waffle niyo po na hindi naubos kaya baunin niyo po sa office at doon kainin. Ganyan din ang ginawa ko sa pagkain ko kanina, boss. Tara nito sa akin. Tiningnan niya pa ang paper bag na may Tupperware. Binaon mo rin sa iyo. Kakasabi lang, kurutin ko ito sa tenga na. Opo sayang ang luto mo kung itatapon lang lalo at masarap siya, hindi pa nga ako tapos magsalita na agad niyang inagaw sa kamay ko ang paper bag na para sa kanya at nagmamadaling pumasok na sa front seat ng sasakyan niyang mamahalin. The heck galit pa rin ba siya? May family day kayo, basag ko sa katahimikan. Opo Yaya, next month po. Tumango ako sa sinabi ni Amalthea. Okay. Don't worry baka hindi naman busy si daddy mo sa araw na, yan, baka puntahan kayo sa school. Saad ko sa kanila, mahal sila ng daddy nila kaya for sure dadalo ang ama nila sa special day event ng mga bata. We're not sure about daddy Yaya, sana wala siyang meeting that day. Hinaplos ko ang buhok ni Lysethia habang nakangiti. Well pagdating natin sa kanyang office ay sabihin niyo agad para mak-cancel niya ang lahat na meeting para dadalo siya on that day. Sabi ko pero parang hindi pa rin sila mapakali na baka hindi pupunta ang kanilang ama. Nakikita ko pa rin ang lungkot sa kanilang mga mata. Sasabihin ko siguro kay boss tungkol sa bagay na iyan para naman alam niya and to remind him about that family day. We will po Yaya, pero we're a bit sad po because kami lang po ang walang mommy sa classmates namin. Natigilan ako sa inamin ni Amalthea. Hindi ko rin alam kung ano ba ang tamang word na gagamitin ko para hindi sila masaktan. Yaya lang naman ako pero ang epekto na dala nila sa akin ay ibang-iba. Malayo pa pero mukhang malapit na ang contract ko matapos pero para sa kanila ay gusto ko namang may maiiwan ako na memories na hinding-hindi ko pagsisihan sa bandang huli. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa opisina ni boss ay hindi rin mapakali ang utak ko sa kakaisip kung ano ang tamang gawin at may gustong gawin. Hinahanda ang mga sasabihin ko kung kaharap ko na si Mr. Callisto mamaya. Binalik ko ang atensyon sa kanila at bahagyang sinilip sila at ngumiti. Iyan lang ba ang pinuproblema nyo? No need no more. Ano ba ang sabi ko sa inyo? Di ba sabi ni Yaya Lingling na kung gusto nyo ng mommy ay narito ako at pwedeng-pwede na maging mommy nyo. Saad ko sa kanila kaya nakatingala silang pinagmasdan ako. Sa tingin ba nila na nagbibiro lang ako? Hanggang sa lumiwanag ang kanilang mga mata. Thank you so much Yaya Lingling. We never know what to do without you po. Si Lysethia.
Kaya sobrang thank you Yaya Lingling for your understanding and loving us. Ngumiti ako kasi maliit na bagay. Thank you din for believing in me and trusting me. Iyan lang ang tangi kong nasabi at hindi na dinagdagan pa. Mahirap din kasi magsalita ng tapos lalo at nasa contract ko lang ay 1 taon na maging yaya sa kanila. Marahil ay babalik na si Manang Lo sa mga araw na iyan or baka may nahanap na sila na iba. Nandito na po tayo sa opisina ni Sir. Narinig ko na sambit ni Kuya Alfonso na driver ng mga bata. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilyang Calisto, naabutan niya rin ang asawa ng mga bata. Let's go kids, niyaya ko sa kanila pagkahinto ng kotse sa tapat ng lobby na kung saan ang building ni Mr. Calisto. Let's go, magpapabili tayo ng ice cream kay Daddy, what do you think, Twinnie? Babies, pagbabanto ko, alam na nila kapag iyan ang tawag ko sa kanila. Ops, sorry Yaya, bawal pa pala ang ice cream sa atin sa ngayon kaya next time na lang, sila'y Cynthia na walang magawa dahil hindi ko talaga sila hahayaan na makabili ng malamig na pagkain, tapos ang ending lalagnatin na naman at pagkatapos makatulog ulit ako sa kwarto ng kambal dahil pinag-aasikaso ko sila tapos babuhitan na naman ako ng kanilang ama. Nakakahiya kaya iyon. Anong itsura ko habang binubuhat ni boss? Yay! Sa sobrang excited ng mga bata ay ayon, iniwan ako na mag-isa at nauna pang pumunta sa entrance ng lobby at panay kaway sa mga empleyado na naroon na kung saan bumabati sa kanila. Napailing na lang ako ng ulo at nasanay na rin na iniiwan ako ng mga bata. Good morning ma'am. Good morning din po, bati ko sa guard na naka-assign sa may lobby. Nakangiti naman sila na makita ako papasok, what I like sa mga staff sa building na ito ay bumabati kahit kanino. Pantay-pantay lahat makikitungo kaya siguro, laging positive ang feedback or ratings ng kumpanya na ito. Yaya, tinawag ako ni Amalthea dahil pagkarating nila sa tapat ng elevator ay hinintay ako ng mga bata. Marunong naman silang gumamit at kung saan pinipindot na button para makaakyat sa floor patungo sa kanilang daddy. May nasagap lang ako na chismis about sa dahilan kung bakit ayaw na ng mga bata na pumasok sa elevator na silang dalawa lang at walang adults na kasama. Not confirmed yet sa mga batang iyan pero ayokong magtanong dahil sensitive topic ang ganyan, baka kung itatanong ko sa mga bata ay matrauma sila dahil binalik ko ang dapat hindi na kailangan pang ibalik ang hindi kaaya na senaryo. Going down pa lang ang elevator patungo hanggang sa basement kaya naghintay lamang kami sa labas ng elevator. Himala at wala pa kaming kasabay na aakyat going up. I want halo-halo Yaya, aba, kanina ice cream, ngayon ay halo-halo na naman, same lang din na matamis at malamig, mga batang ito. Ang dami niyong request na kakainin ano. Pero minsan kapag nasa harapan niyo na ay ayaw niyo naman kainin o ibusan. Sabi ko na nakangiti, pero, tingnan natin kung papayagan tayo ni daddy niyo sa mga request niyo na iyan, dagdag ko at mas lalong nagninangnangan ang mga mata nila. Sino ang aayaw kung ganyan na sila magpa-cute sa'yo? Habang paakyat ang elevator ay kinuha ko sa aking sling bag na kulay black ang cellphone ko baka kasi may nag-text o tawag sa akin at hindi ko narinig. Daddy, daddy. Bulalas ko dahil nagulat ako na biglang tumili ang mga bata pagbukas ng elevator baka map ngunit binanggit ang daddy. At nang silipin ko ay naroon nga si Mr. Calisto at may kasamang 4 na lalaki na naka-business suit din gaya ni boss. Oh my, mga Adonis. Hi daddy. Hi Tito Lance. Hi Tito Carlos. Kaway ni Amalthea. Hi Tito Edzil and Tito Zairo, bati naman ni Cynthia sa dalawang lalaki. Hi babies, sabay banggit ng 4. Samantalang si boss ay nasa gilid at nakatingin sa direksyon ko at magkasalubong ang dalawang kilay. Problema na naman nito sa akin. Hi miss, pasok ka at huwag kang mag-alala, kasya pa ang isa sa loob ng elevator. Ayon sa lalaki na ang pangalan ay Edzil na binanggit ni Cynthia. Nasa labas pa kasi ako ng elevator at nakatayo habang ang dalawang bata ay nasa loob na at nasa kanilang daddy nakatabi. May space pa roon Yaya Lingling, turo ni Amalthea sa kung saan ako papwesto. Yaya Lingling, okay dito miss, may space pa. Turo naman na ang pangalan ay Carlos. Ngumiti ako at pumasok. Thank you po sa inyo, sabi ko at halos pumunta pa sila lalo sa gilid na parang takot na dama po ang balat nila sa akin.
Puwera lang si Sir Edsel na parang kanina pa titig na titig kaya binaliwala ko na lang. Siya pala yun, parang siya nga, di ba paring Lance Carlos yung lasing siya, katunog sa binanggit niya. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila o sino ang tinutukoy ng lalaki dahil tumalikod na ako sa kanila at hindi na sila pinansin. Nakikinig lang ako. Stop talking nonsense Mr. Montenegro and stop moving your eyeballs. Narinig ko ang hagik-hak sa loob ng elevator dahil sa sinabi ni boss. Nagkibit-balikat na lang ako at nakatuon ang sarili ko sa kakascroll sa cellphone habang paakyat ang elevator. Ito naman si Daddy, cold na nilalang, baka lang naman iyong sinabi ko. Shut up or I will kick you out of this lift. Panipi. Peace dude, peace I love you iyo Tito Edsel, don't I love you to our daddy, you are not a girl. Boses ni Amalthea na parang galit na senisermonan ang isang Edsel. But I love your daddy baby, hi daddy, sugar daddy. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni boss sa maingay na lalaki na bigla itong tumahimik. Hindi ko na lang binibigyan ng pansin dahil wala naman akong mapapala dahil hindi naman talaga ako ang kausap nila. Grabe kayo dude, hindi nyo ako tinulungan. Takot kayo kay Callisto. O takot kaya magkasala sa mga asawa nyo. Akala ko maayos na at balik tahimik, iyon pala may pagdagdag pa ang lalaki. Ang ingay niya sa lahat na nasa loob ng elevator. Hindi naman inabot ng ilang minuto at nakarating din kami sa office ng amo ko. May meeting lang sila saglit sa loob at okay lang daw na naroon ang mga bata dahil doon naman sila manunood sa kanilang sofa ng pambata na palabas. Hindi rin naman daw sila tatagal sa meeting kundi magpepirmahan lang ng ilang mga documents. I want merienda yaya, bulong ni Lysethia sa akin kalaunan. I'm hungry, dagdag niya pa kaya binulungan ko rin siya. Ako rin, gutom na rin, gusto niyong bumili ako sa labas ng pagkain natin habang may meeting pa ang daddy niyo. Tandang pananong. Suggestions ko sa kanila. Lumingon ako sa direksyon ng mga Adonis na lalaki at napagkaalaman ko na may mga asawa na ang iba. Ilang segundo ko na paninitig doon ay napasinghap ako na makita si boss na nakatingin din sa direction ko, halos ang mga kasamahan niya ay nakatalikod sa direction namin kaya tanging likod lang talaga ang nakikita at si boss lang ang nakaharap sa amin. Hindi ko pinansin ang paninitig niya kundi sinilip ko lang ang mga bisita at baka may kailangan pero parang wala naman. Yes please, I want spaghetti yaya and you Lysethia. Naghintay na lang ako na matapos sila sa mga gusto nilang order para isahang bili na lang sa isang sikat na fast food. Pinalista ko na lang sa isang maliit na notes na naroon sa ibabaw ng table para sure na hindi ko makalimutan. Nag-text ako kay boss pagkatapos kung sulyapan ulit sila na mga kaibigan niya na aalis na muna ako. Gusto ko rin makawala dahil kung may pagkakataon ay panay silip ni boss sa gawin namin, wait, baka hindi naman ako tinitingnan niya at baka sa mga anak niya pala nakafocus tapos ako, ito. Taong assumer lang. Siguro nararamdaman niya ang pag-vibrate ng phone niya kaya kinuha niya ito sa kanyang bulsa at binasa ang mensahe. Nakita ko kung paano nakakunot ang kanyang mga noo dahil sa pinadala ko marahil. Humabol pa ako ng please na word at muli siyang sinulyapan. Hanggang sa magkasalubong lalo ang kanyang noo habang nakitang nagtatype ito sa kanyang cellphone. Sana naman hindi ako sinaskam na yan at pumayag, malapit lang din naman at marahil busy ang kanyang secretary na nasa labas ng office ni boss ngayon kaya ako na lang ang pupunta dahil may rason din naman bakit ako aalis muna. Kahit saglit lang. Hanggang sa nag-vibrate nga ang cellphone ko at nag-appear ang message niya na bilasan ko raw na bumili. Biglang nagdiwang ang aking buong katawan dahil sa nabasa ko. Agad akong tumayo sa upuan ni boss para magpaalam sa mga bata. Si boss mismo ang nagsabi na roon ako umupo at dahil masunurin ako kaya ginawa ko dahil wala ng space para sa visitor chair, dahil ginamit ng mga kalalakihan. Nag-excuse lang ako sa kanila kaya sabay-sabay silang tumango kahit hindi na sila nag-atubili pang lumingon sa direction ko, marahil focus sila sa binabasa nila na documents bago Piperman. Paglabas ko sa pinto ng opisina ni boss ay malalim akong huminga. Biglang nawalan ako ng tinak sa lalamunan dahil sa nakalabas ako sa kanila. Binigyan lang ako ng ilang minuto ni boss para pumunta sa tapat lang ng building nila ang fast food na kung saan gustong kainin ng mga bata na bibilhin ko raw. Diretso ang lakad ko patungo sa labas ng lobby at nang malapit na ako sa pinto ay halos napamura ako sa aking isipan na may nakabanggaan ako.
Pareho yata kaming hindi nakatingin sa nilalakaran kaya kami nagkabungguan. Sheldon. Biglang namilog ang aking mga mata na may tumawag sa totoong pangalan ko. Tama nga, Sheldon Montaño nga, ako ito. How are you? Kaya mas lalo kong tinatitigan ang nakabangga sa akin dahil kasing tangkad lang sila ni boss. Halos tawagin ko na lang ang lahat ng Santos dahil sa maraming katanungan ang isip na kung bakit ba kasi sa daming-daming pwede makita ngayon ay siya pa talaga. My goodness. Carpo. Yeah, it's me. Anong nangyayari sa iyo at bakit narito ka? Anito sa malamig na boses. Naging beef ko siya simula noong high school pa lamang kami hanggang ngayon. At dahil nasa gitna kami ng lobby ay agad kong hinawakan ang kanyang braso at hinayla palabas ng building. Nagtataka man sa pagmamadali namin ay hindi naman siya nagtangka na humiwalay sa akin. At nang makarating kami sa isang sikat na fast food ay pumila muna ako para mabili ang mga pinapabili ng mga bata at bago siya sagutin. Nagtatrabaho ako, saan, sa building na iyan. Turo niya sa building kung saan kami nanggaling. Hindi, sa bahay ng boss ko. Sagot ko naman. Bahay ng boss mo. Are you kidding me, Sheldon? Anong trabaho mo at inilihim mo iyan sa akin habang wala ako? Naging kabit ka ba o sex slave ka ng boss mo? Nagulat ako sa sinabi niya, mabuti na lang at binulong niya bago marinig ng maraming tao sa loob. Baliw talaga kaya natampal ko siya sa kanyang braso. Nabigla ang matandang babae sa unahan namin kaya umusag siya ng kaunti, akala niya yata may saltik ako at siya ang isusunod kong aawayin. Sira ka talaga, bakit ko naman gagawin iyon, Aber? Umirap ako at binalik sa kanya ang tingin pero siya ay hindi pa rin mapakali hanggat masabi ko sa kanya ang lahat. Well best friend ko naman siya at marami na kaming pinagsamahan at sekreto na nasabi sa isa't isa. Ang last na inamin niya sa akin na hiwalay na sila ng kanyang girlfriend. Kaya ito na naman at ako ang aamin sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali na magsabi dahil aawayin niya talaga ako. Iba bang taong nakapag-aral ng psychology, alam niya kung nagsisinungaling ako o hindi. Bakit hindi ko maisip ang bagay na iyan? Wala ka pang ipinakilala sa akin na matinong lalaki para magustuhan mo, o dahil sa tingin mo na wala nang magkagusto sa iyo kaya pumatol ka sa ganyan? Kabit pa rin ba ang tawag kung patay na ang asawa niya at nagustuhan ko ang boss ko? Nanliit ang mga mata niyang nakatitig sa akin kaya natawa ako ng mahina lang at baka sabihin ng iba na may baliw na nakapasok kung lakasan ko ang pagtawa. Hindi ko siya gusto, dahil wala namang kami, pagtatanggol ko pa sa sarili ko. Saan ka nga ngayon nagtatrabaho? Yung nag-chat ka sa akin, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho ngunit hindi mo naman sinabi kung ano lalo noong una ay hindi ka natanggap, bakit gusto mong malaman, pupuntahan mo ako. Akala ko ba aalis ka na ng ibang bansa next month? Tanong ko rito para hindi na sumama sa akin. Nagpa-extend ako ng ilang buwan kaya huwag kang pala desisyon at huwag mong ibahin ang kwento, galit na iyan. Okay, sasabihin ko na kaya kalma. For your information nagtatrabaho ako ngayon sa isang mayaman na pamilya na pagmamay-ari ng building na iyan bilang isang yaya. Yaya, halos lumakas ang boses niya kaya pinagdilatan ko siya ng mga mata habang nakalagay ang palad ko sa bunganga niya. Oh I'm sorry, anito sa mga katabi namin pagkatapos kong tanggalin ang kamay, nakakahiya na kami lang maingay ng ganitong pag-uusap. Oo nga, wala na silang nanay at umuwi ang kanilang yaya kaya ako ang nagre-representa sa sarili ko na maging yaya. Presenta. Ginawa ko iyon. Ang mag-aama kaya ang bula sa akin para pumayag ako, at dahil kailangan ko ng pera kaya wala na akong reklamo, pero at the same time gusto kong miba muna ang trabaho ko, bago ko maranasan ang ginagawa ng mga magulang ko na obligation sa kung anong trabaho meron sila. May mga kapatid naman ako na lalaki at bunso ako kaya naging spoiled na rin. And the one who I called nanay is not my biological mother, indeed she is my yaya na nag-aalaga na sa akin simula sanggol at sa iba ko pang mga kuya. Siya ang isinama ni mommy and dad sa akin dahil alam nilang kay yaya nanay lang ako mas gustong sumama kesa kumuha pa ng ibang magbabantay. What? Paano nangyari iyon? Sheldon, galing ka sa mayamang pamilya sa probinsya tapos ngayon maging yaya ka lang ng mga bata. What's wrong with that work? Wala namang masama siguro ang mag-babysit ng mga bata, di ba? Wala nga. I'm just confused kasi bakit sa dami-raming pwede mong papasukin na trabaho dito sa Manila ay ang pagbabantay ng mga bata. Like are you out of your mind?
Mga bata Lion, kaya mo bang magbantay ng mga bata wala ka namang experience tungkol sa bagay na iyan. Grabe siya, don't ya worry, nasa 6 years old na ang mga bata kaya huwag kang mag-alala at saka inaalagaan ako ni nanay kaya may idea na ako ng kaunti and I really appreciate it. Alam ba ito ng family mo na Lion mismo ang gusto mo? Tumango ako habang nakangiti. Of course, hindi naman nila ako papayagan na pumunta ng Maynila o mananatili ng ganito katagal noong na nagsisinungaling lang ako, alam mo naman na hindi ako makakaligtas sa mga Stevie sa paligid ko, mas lalong magkasalubong ang kanyang mga kilay kaya natawa ako dahil sa sinabi ko. For what? Buti at pinayagan ka. Syempre, love nila ako kaya sila pumayag, for experience lang naman itong ginagawa ko kaya kalma ka lang walang permanente sa mundo kaya gusto kong subukan lahat tulad sa magiging yaya para naman may sulat ako sa aking journal notebook. Sa nakakapagod na ang laging nagsusulat na pumunta kami ng Tokyo, we travel to this place. That place, you know what I mean. I want to live a simple life. Feeling ko magical ang ganitong karanasan. Believe me, I'm okay with this setup. Grabe ka na talaga, ang iba gusto nilang maranasan kung anong meron ka, while you gusto mong maranasan kung anong meron sila, iba ka talaga. Aniya na napapailing na lang ng kanyang ulo, no right at least hindi na boring ang aking journal, di ba? Kasi marami na akong may sulat na hindi lang paulit-ulit. Pagmamalaki ko pa. 2 tao na lang bago kami ang next sa counter at dahil medyo may edad na at ang next ay may kasamang bata na maliit sa likuran namin kaya pinone namin sila at panghuli na lang kami. Marahil hindi pa tapos ang meeting ni boss at wala namang text na nagmamadali ang mga bata. Alam ba ng boss mo na iyan ang status mo sa buhay? Umiling ako. So, okay lang sa'yo na inuutusan ka ng amo mo na iyan ang dating prinsesa. Mas lalo akong natawa sa kinikilos niya, sa aming dalawa ay mas naapektuhan pa yata siya na ganito ang napili ko na trabaho. Prinsesa pa rin naman ako for sure hindi naman ako ganito forever. You said you want to go out because you want to buy something. I flinched when someone was talking near my ear. At nang lumingon ako sa aking likuran ay tama nga ang boses na narinig ko. Magkasalubong na kilay at nakaigting na pa nga ang nakikita kong nakatingin sa akin. Boss. Panipik. Boss Kale. Masama itong nakatingin sa kamay namin ni Carpo na magkahawak, nakatalikod si Carpo sa akin dahil nakatuon ang tingin niya sa counter para pumili rin na bibilhin at hindi ko rin kayang bawiin agad, pero nang lumingon siya sa akin ay nakita niya kung sino ang pinagmamasdan ko. Pinona mo ang 2 nasa likod natin kanina, don't say pagbibigyan mo rin iyan na baka magkasing edad lang pala kami niyan, huwag masyadong mapagbigay sa kapwa char, bago niya pa sabihin ang buong pangalan ko ay tinakpan ko na naman ang bibig niya gamit ang aking palad. Hindi no. Ano ka ba, mali ang iniisip mo, halos magmakaawa ako sa kanya na umalis na lang sa harapan namin dahil nakakahiya pero lang yan ang lalaking ito hindi makuha sa eye-to-eye contact, ginagawa naman namin ito noon kung plano namin na mag-cutting class. Yaya Lingling. Malamig ang aircon sa loob ng fast food na ito pero mas lalong lumamig pa pala na narito sila na iniiwasan ko na magkita. Ang best friend ko, si boss at ang mga bata ni boss. Bakit ngayon pa talaga? Yaya you're so tagal po. I'm a little bit hungry na, saad ni Amalthea kaya mas lalong yumigting ang panga ni boss na masilip ko siya. For sure kung wala ang mga bata ay mas grabe pa ang sasabihin niya sa akin. Yumuko ako para magpantay sa 2 kakambal na nakatingala sa akin ngunit pabalik-balik ang tingin nila sa kaibigan ko at sa akin. Oh, hello there, are you Yaya's boyfriend? It's nice meeting you sir. Halos napapikit na lang ako ng mga mata dahil sa sinabi ni Amalthea, lumalabas na naman ang pagiging madaldal niya at saan niya nalaman ang boyfriend na iyan. Ngumiti ako sa mga bata at umiling, paano ko naman naging boyfriend iyan playboy yan noon at ayaw ng mga magulang ko sa mga ganyan kahit magkakilala sila. Isa pa, ni Katie ting na pagkagusto ay hindi ko siya gusto. Nagkasundo lang kami kasi parehong makasosyo ang mga magulang namin at pareho kaming tupakin na 2. Yes baby boyfriend, mabagal na saad ni Carpo, umiiling na nga ang ulo ko pero nag-yes pa ang lalaking ito. Sige ikwento mo sa kanila ang tunay kong pagkatao at malalagot ka talaga sa akin. Really po, wow, bagay po kayo ni Yaya. Kids, you talk too much. Sabat naman ni Mr. Callisto sa kanyang mga anak.
Next please, narinig ko ang cashier sa unahan dahil kami na ang susunod. Gutom na kayo. Bili tayo ng pagkain. Come baby, iniaya ko sa dalawang bata. And you, nice meeting you here. Umuwi ka na at text na lang kita. And please, keep your mouth shut. Bulong ko kay Carpo. Nagkatinginan kami at pinanlakihan ko siya ng mga mata. Sana magets niya ang sinasabi ko. Ngumisi ito at alam kong mang-asar na. Alright love, I'll see you soon, okay. I love you. Aniya sabay halik sa aking pisngi pero dahil nakatalikod siya kay boss at nakadungaw ang kanyang mukha habang ang dalawang palad niya ay nasa magkabila ang pisngi ko na parang naghalikan kami, halos laglag pa nga ang nakikita ko sa mukha ni boss at kalaunan ay umiwas ito ng tingin sa amin at ang mga bata ay nasa counter na at namimili ng kakainin nila. Take good care of yourself, love. Hindi ko na pinakinggan ang sinasabi niya dahil tumalikod na ako at pinuntahan ang mga bata. Nakakahiya talaga ang mga banat nito. Anything else po ma'am? Tanong ng cashier. That's all for me too, halos sabay na wika ng mga bata. How about you, Yaya? Ano sa akin ano tubig? Tubig na lang, sabi ko, wala nang gana pa na umorder para sa akin. Ha! Napalingon at tumangala ang mga bata sa akin. Curious sa sinabi ko. Are you sure Yaya? Tumango ako. Oo baby, tubig lang sa akin, busog pa pala ako eh. Akala ko gutom lang ito, pero busog talaga ako, sabi ko na lang sa kanila. Nagkibit balikat ang mga bata at binayaran ko na ang inorder nila at hinihintay ang sukli. Napalingon ako sa likuran ko kung nasaan na si boss at laking gulat ko nakausap ni boss si Carpo. Wait! Akala ko ba umalis na ang lalaki na ito? Hinarangan ba siya ni boss kaya sila nag-uusap? Here's the change po ma'am, kinuha ko sa cashier ang sukli sa binigay ko na 1,000 pero ang mga mata ko ay hindi pa rin mapakali sa dalawang lalaki na nag-uusap. At dahil maghihintay pa lang kami ng order na tinake out namin kaya dinala ko muna ang mga bata para makaupo sila pero ang mga mata ko ay panay silap pa rin sa kanila ni boss at kaibigan ko. Baka biglang magrambolan dito sa loob. Are they talking about me? Halos napabuga ako ng malalim na paghinga dahil sa nolisip, kaya, Bablay, stay muna kayo dito ha, pupuntahan ko lang si daddy mo na bumili na tayo ng kakainin natin sa car pag uwi. Go ahead, Yaya, don't mind us. Kami na po ang maghihintay sa in-order namin ni Lysethia, napangiti ulit ako sa mga bata na ito dahil sobrang understanding. Samantalang, hindi mabawasan ang kaba ng dibdib ko habang naglalakad papunta sa dalawa. Carpo akala ko umalis ka na, agaw atensyon ko sa dalawa. Pareho silang napalingon sa akin kaya bahagya pa akong nagulat. Ngumisi si Carpo sa akin. Paalis na ako, kaso hinarangan ako ng boss mo. May tinanong lang. Ano? Tanong ko. Mas lalong nakangiti itong nakatingin sa akin at alam mong may sasabihin na hindi maganda. Ano nga? Kung totoong girlfriend ba kita kaya sabi ko na oo syempre, baka agawin ka niya sa akin fuck. Daing niya na siniko ko. Baliw talaga eh. Baliw, I love you too konti na lang talaga magpalamo na ako sa semento lalo at nilakasan niya pa ang sinabi niya at bago ko siya mahabol ay kumare pa na ito ng takbo. Pagbalik ko ng mesa kung saan ko iniwan ang mga bata ay nakagat ko ang labi ko na masamang nakatingin si boss sa akin. Wala na pala siya sa harapan namin ni Carpo. Nahaplos ko tuloy ang batok ko dahil pakiramdam ko na hula ako na nagkasala. Shit, next time huwag sa harapan ng mga anak ko kayo naglalandian, priority mo ang mga anak ko at kapag malingat mo sila ay hindi kita mapatawad kung may nangyaring masama sa kanila. Aniya na lalong nagpagulo sa utak ko. Biglang kumirot ang puso ko, marahil sa sinabi niya. Naiintindihan ko pa ang salitang prioritize ko ang mga anak niya pero ang sabihin ako na lamandi ay bakit masakit marinig iyon. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman ako lumalandi. Hindi talaga, tapos siya, mabilis niyang sinabi na hindi nag-iisip.